Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Na ano ang tatlong nagpapawala ng pagmamahal ni Mrs. kay Mister? Pakinggan nito sa mga kalalakihan. Baka isa ka sa ganito na ginagawa mo kay Mrs. kaya nawawalan sa'yo ng pagmamahal. Pakinggan mo to ng mabuti. Ang una mga kasawi is lasinggero. May mga kalalakihan na kapag kawan sa matagal na nag-aasawa, ayan matagal na kayo na mag-asawa, na talagang wala ka nang ginawa kundi lasing dito, lasing doon, wala ka ng trabaho, lahat-lahat, pero nagagawa mo pa rin mag-inom. Yung bang wala kang pambiling pagkain, wala kang pambili at pambigay sa asawa mo, pero meron kang pambiling alak. So, syempre, sino ba yung mga babae na gagana kapag ganito yung lalaki na asawa ninyo, di ba? Syempre, kahit pa sobrang mahal mo ang isang lalaki, pero kapag ganito yung inuugali, ganito yung ginagawa sa inyo, yung trato sa inyo, so nawawalan sila ng gana kay Mr. Palitan ito ng inis ang kanilang nararamdaman kapag ganito yung tinatrato at ugali ng isang lalaki kay Mrs. Ayan lang po yung ating una na dahilan. Pangalawa mga kasawi is babaero. May mga kalalakihan na kahit pa taken na, di ba? Minsan kahit harap-harapan, minsan sa kainuman nagsasabi na hindi sila taken, wala silang asawa. Harap-harapan na minsan sinasabi pa na talagang binata sila, talagang harap-harapan na talagang ng bababae, 'di ba? Kahit sinong babae pa na kahit gaano ka pa kamahal, pero kung paulit-ulit mong ginagawa na ng babae ka, mawawalan talaga sa iyo ng respeto ang isang babae, mawawalan sa iyo ng pagmamahal kasi kung paulit-ulit mo itong sinasaktan, paulit-ulit mong tinutorture yung utak niya at nagkakaroon ito ng trauma sa iyo. Kaya yung ending ay nawawalan talaga sila ng pagmamahal sa iyo ng unti-unti kasi the more na ginagawa mo ng paulit-ulit sa babae na lokohin ito, the more din siya nagkakaroon ng trauma talaga sa iyo mga kasawi. Kaya ang ending ay mawawalan sa iyo ng gana ang isang babae mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangalawa na dahilan. Ang pangatlo mga kasawi is mama's boy. Ayan, isa pa yan sa mga rason kung bakit nga ba nawawalan sa iyo ng gana si Mrs. Kasi instead na si Mrs. ang magdi-decide na paniwalaan mo sa mga desisyon, paniwalaan mo kung ano ang mangyayari sa buhay nyo at sa inyong pamilya, pero ang nangyayari ay mas pinapaniwalaan mo ang magulang mo na diktador para sa iyo, 'di ba? Instead na si Mrs. yung magdidesisyon tungkol sa inyo, kung ano bang gagawin, ano ang gagawin sa buhay ninyo, ayan. Pero yung ending ay hindi ka naniniwala. Bagkos ang ginagawa mo ay sinusuway mo pa ito at mas nakikinig ka sa nanay mo. Kaya yung ending ay nawawalan talaga sila ng amor para sa'yo. Kasi nga syempre, sino ba sila? 'Di ba? Para sa iyo. Kung mas naniniwala ka sa magulang mo tapos sa asawa mo ay binabaliwala mo lang ang desisyon na binibigay niya sa iyo. Yung mga suggestion niya ay binabasura mo. Hinahayaan mo lang siya kung ano yung sinasabi niya sa iyo, yung mga advice niya sa'yo ay hindi mo pinapakinggan. Yung ending ang nasusunod ay yung nanay mo. Kaya ang ending ay talagang unti-unting nawawalan sa'yo ng interest ang isang babae kasi talaga pakiramdam niya kasi is ini-ignore mo siya palagi. Wala siyang saysay sa'yo. 'Di ba? Kasi the more na pinipilit mo sa sarili mo na yung nanay ay sundin mo, the more din na nire-reject mo yung asawa mo. Kaya ang ending ay parang kawalan siya. Nawawalan siya ng confident pa sa future ninyo dalawa mga kasal. Ayan lang po yung ating pangatlo na dahilan. At syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito. Lagi niyong tatandaan sa mga kalalakihan, hindi masama na makinig sa magulang dahil magulang natin yan, di ba? Ika nga. Pero may mga magulang din naman kasi na talagang hindi nakaaya-ayang pakinggan, yung mas diktador sila, yun bang binabaliktad nila yung sitwasyon, nagiging masama yung ugali ng asawa nyo dahil sa ginagawa nila. Instead na sila yung sumusuporta sa inyo, suportahan kayo kung ano yung magiging future ninyo, pero sila pa yung nagpapahiwalay sa inyo. Sila yung nagiging dahilan kung bakit nga ba nag-aaway na mag-asawa na dahil sa inyong magulang ay talagang pangit yun. 'Di ba mga kasawi? So sa mga kalalakihan, hindi masama na talagang dapat magbago kayo. Kung babaero man kayo, ayan, baguhin nyo na. Hindi masamang magbago. Kasi nga, the more na pinagbibigyan kayo ng chance na isang babae, the more na tinatanggap kayo. Pero wag nyong uubusin ang pasensya nila. Kasi the more na inuubos ninyo,
the more na umiiyak sila, ng paulit-ulit sa inyo, pero pagdating ng panahon at sumuko na sila, hindi na yan sila babalik pa sa inyo. Pero anong gagawin nyo kung huli na ang lahat? Bago kayo magbago, kung nasa piling na siya ng iba, mga kasawi. Kung ayaw mo mangyari sa'yo to, dapat mas maganda na maaga pa natanggapin mo kung ano ang magiging suggestion ng asawa mo, magbago ka na, ayan, huwag ka na maging lasinggero, maging responsibilidad ka sa asawa mo para naman mas maganda ang pagsasama nyo panghabang buhay. Ayan lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe, pwede na rin mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi, mahal kayo ng inyong advisor.